Magandang araw! Welcome sa Araling Panlipunan 7. Sa video na ito ay ating tatalakayin ang mga ideolohiya sa pag-usbong ng nasyonalismo sa Timog Silangang Asya. May iba't ibang ideolohiya at paniniwala rin ang niyakap ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. May naniniwala na ang kasagutan sa minimiting kalayaan ay ang ideolohiyang komunismo. Ang iba ay naniniwala sa ideolohiya ng demokrasya at ideolohiyang sosyalismo. Ang mga ideolohiyang ito ay nagdulot ng transformasyon sa mga bansa sa Timog Silangang Asya. Ang bansang Vietnam. Nahati ang bansang Vietnam sa 17th parallel. Nabuo ang Hilagang Vietnam na pinamunuan ni Ho Chi Minh at ang Timog Vietnam sa pamumuno ni Bao Dai. Naging magkatunggali ang dalawang Vietnam dahil sa pagkakaiba ng ideolohiya. Ang Hilagang Vietnam ay sumuporta sa komunismo, samantalang ang Timog Vietnam ay naniniwala sa demokrasya. Nauwi ang hidwaan sa digmaan na kilala bilang Vietnam War na nagsimula noong taong 1945. Sinuportahan ng United States ang Timog Vietnam, subalit naging magdugo at magastos ito para sa kanya. Nagwagi ang Hilagang Vietnam at naging isang bansa na lamang ito noong taong 1975. Nagkaroon ng Civil War. Lubhang magastos ang digmaan. Ayon sa pandaigdigang opinyon, dapat ay iwan na ng mga kaluranin ang Vietnam. Dito na muling napag-isa ang Vietnam sa ilalim ng isang ideolohiyang komunismo, sosyalismo. Ang Communist Party of Vietnam ay isang pangunahing partido sa bansa. Ito ay tinatag ni Ho Chi Minh. Ang ideolohiyang nakapaloob sa Communist Party of Vietnam ay ang Communism, Marxism at Leninism. Sosyalismo naman ang ideolohiya ng Myanmar. Ang Burmese Way sa sosyalismo o kilala rin bilang ang Burmese Road to Socialismo ay tumutukoy sa ideolohiyang sosyalista ng pamahalaan sa Burma. Taong 1962 hanggang 1988, nagkaroon ng kudeta noong taong 1962 na pinangunahan ni Ne Win at ang kanyang militar upang alisin si U Nu mula sa kapangyarihan. Pinairal ni U Nu ang ideolohiyang Myanmar Way to Socialism kung saan kinukumpiska ng pamahalaan ang anumang negosyo at pangkalakalan, bangko at mga pribadong ari-arian. Noong hindi pa nakakamit ng Burma ang kalayaan, ang kumukontrol dito ay ang bansang India sa tulong ng England at China. Bilang pagtugon sa pananakop na ito, nagtatag ng iba't ibang kilusang naghahangad ng kalayaan. Nakaranas ng kahirapan ng mga Burmese sa pamamalakad ng mga Hapones, kaya nagtatag sila ng kilusan laban sa Japan. Ito ay ang Anti-Fascist Freedom League o AFPFL sa pamumuno ni Aung San na binubuo ng mga mademokratiko at komunistang pangkat. Pinagtibay ang kasunduang Anglo-Burmese na nagpapahayag ng kalayaan sa Burma noong ika-4 ng Enero taong 1948. Sa kasawiang palad, pinatay si Aung San at ang kanyang gabinete ng upahang armado ng kanyang talunang kalaban na si U Sao. Nang maaresto si U Sao, ay ipinagpatuloy ni U Nu ang naiwan ni Aung San. Ang Guided Democracy or Pankasilya ng bansang Indonesia. Pinasimula ni Sukarno ang pamamahalang Guided Democracy o Limited Democracy base sa Pangkasilya. Ito ay may 5 patnubay na prinsipyo: paniniwala sa Diyos, nasyonalismo, pagkakawang gawa, katarungang panlipunan, at demokrasyang gagabayan ng karunungan. Nagpatuloy ang pakikibaka ng mga Indones para sa kalayaan noong ika-20 siglo. Isinagawa nila ito sa pamamagitan ng pagtatatag ng mga makabayang samahan tulad ng Budi Utomo, Sarekat Islam,
Indonesian Communist Party at Indonesian Nationalist Party. Sa bansang Pilipinas, ang Philippine Democratic Socialist Party ay itinatag noong ika-1 ng Mayo taong 1973 sa pangunguna ni Norberto Gonzales. Nanguna rin ang partidong ito sa pag-aalsa ng mga Pilipino noong EDSA Revolusyon noong 1986. Kung babalikan ang kasaysayan, itinatag ang kilusang propaganda na ang layunin ay maging pantay ang pagtingin ng mga Espanyol sa mga Pilipino at makamit ang kalayaan sa paggamit ng mapayapang paraan, ang paggamit ng panulat. Naging tagapagtaguyod sa kilusang ito ay sina Jose Rizal, Graciano Lopez Haina, Mariano Ponce at Marcelo H. del Pilar. Ang Cold War ay tumutukoy sa labanan ng ideolohiya. Ito ay alitan sa pagitan ng mga bansa na hindi naman ginagamitan ng puwersa. Demokrasya at kapitalismo laban sa komunismo at sosyalismo laban sa kapitalismo. Ito ay ginawang popular ni Walter Lippmann, isang Amerikanong mamamahayag, manunulat, reporter, at komentarista sa politika na tanyag na maging isa sa mga unang nagpakilala sa konsepto ng Cold War. Ang Patelaw ang itinatawag na malakomunistang grupo na umangkin sa Hilagang Laos, kasama ang pro-Western rightists na pinamunuan ni General Pumi Nazaban at Prinsipe Sovana sa pakikipag-agawan upang makontrol ang bansa. Ang resulta ng pag-aagawan ay ang pagbagsak ng monarkiya matapos mahulog ang Timog Vietnam at Cambodia sa mga komunista. Nang iwan ng mga Pranses ang Laos, hindi sila natahimik. Nagkaroon ng pagkakahati ng mga kumikiling sa mga komunista at sa ibang panig ng royal government. Hindi alam ni Sihanouk na may isang namumunong komunistang grupo sa pamumuno ni Solo Tsar o mas kilala sa palayaw na Pol Pot at sumubok na ibagsak ang gobyerno kasama ang grupo niyang Khmer Rouge noong taong 1968 at noong 1953 lumaya ang bansang Cambodia sa kamay ng mga Pranses sa pamumuno ni Norodom Sihanouk. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hangad ko na marami kayong natutuhan mula sa paksang ating tinalakay. Hanggang sa muli, paalam!